Sunod na putukan ng baril, ganito ang eksena sa labas ng compound ni Libyan leader Muammar Gaddafi sa Tripoli. Hinahunting nila ang mismong leader at mga kaanak nito. Ilang sandali pa, ganito na ang eksena. Ang mga rebelde napapatalong sa saya, nakugkog na raw nila ang buong compound. Pero ang hinahunting na leader, umiskap na pala. Wala namang kawala ang ugod-ugod na aso ito ng PIDEA sa loob ng retirement house ng mga canines sa Bulacan. Yun nga lang ang mga kabats niya na dedo na. Ang problema, balot ngayon sa kontrobersiya ang pagkamatay ng mga mamahaling asong ito sa loob lang ng 10 taon. Na-overdose kaya sila sa droga? Yan at iba pang maaksyong balita, umpisa na! Bakbakan sa Libya tuloy pa rin. Compound ng pinatatalsik na leader na si Muammar Gaddafi, nakugkog na ng mga rebelde. Pinoy engineer na dinukot ng mga rebelde, nakaiskapo, sabi ng DFA. Mga swimming pool sa mayayamang lugar sa Alabang, binabantayan ng mga otoridad dahil delikado sa dengue. Presyo ng ginto sa world market nagmahal nang magkaaberya ang ekonomiya ng Amerika. Gintong alahas, paano nga ba mapapalago? Kontrobersyal na pagkamatay ng 11 mamahaling aso ng PIDEA, iniimbestigahan na dedo dahil sa kakasinghot ng droga. Sa Action Metro, 2 taong gulang na batang babae sa Navotas na naglalaro lang sa labas ng bahay na shoot sa butas ng tulay at dumiretso sa dagat. Search and rescue operation sa bata tuloy pa rin. Sa QC, 3 hininalang salvage victims pinagkasya sa isang garbage bag. Whether or not, ulanin tayo sa buong linggo dahil kay Bagyong Mina sasagutin. Sa video bandido kalyas sa Caloocan na isang tumbling lang mula sa City Hall, inireklamo dahil sa putik at lubak. Problema sa kalsada, ora mismong aksyonan. Mag-food trip sa kainan sa UP na puro kakatuwang karatula ang display sa Makatang Gala. At sa showbiz aksyon, Gerald Anderson excited daw sa bago niyang collab team. At Bea Alonso, may inamin na nga ba tungkol sa relasyon nila ni Zanjo Marudo? Nako partner ha, mga misis, konting paalala lang po. Huwag ninyong hahayaang maglaro sa labas ng bahay ang inyong mga paslit ng walang kasamang matanda. Sa Navotas kasi higit 1 araw na pong nawawala ang 2 taong gulang na batang babae na naglalaro lang sa may tulay. Ang nangyari kasi, Erwin, na-shoot daw sa butas ang bata at diretso bagsak sa dagat. Para sa latest aksyon sa Navotas, may live report si Carla Lim. Carla. Erwin, Cheryl, maalat ang swerte ng Philippine Coast Guard sa paghanap sa katawan ni April. Ang batang nahulog kahapon sa dagat dito sa Navotas West. 6 na oras nilang ginalugad ang pangpang pero hanggang ngayon hindi nila ito makita. Kumpara kagabi, mababa na ang tubig sa dagat sa Navotas. Pero bago pa maipagpatuloy ang paghahanap sa batang si April, kinailangan pang hawiin ng mga Coast Guard ang mga makakapal na kumpol ng water lily. Ang ginawa namin na kinir namin yung water lily para mas madaling malokit yung bata. Hinala ng Coast Guard posibleng naipit sa mga water lily ang katawan ng paslit. Posible ring inanod sa laot ang bata dahil sa lakas ng agos kagabi. Kaya ang mga kaanak ng bata umarkila na ng bangka para hanapin siya sa laot. Pasado 3:00 kahapon nang maglaro si April sa labas ng kanilang bahay kasama ang tiyahin niyang kaedad din niya na si Sam. Pero nang ipasundo sina Sam, wala na si April. Nang tanungin si Sam, itinuro na lang ng bata ang butas sa tulay kung saan hinihinalang na-shoot si April. Panay na lang ang iyak ng ina ni April na si Joanne na nasa trabaho nang mangyari ang insidente. Wala na po akong magagawa. Gusto lang Diyos binabawi siya sa amin. Sana makita na yung anak ko, buhay man o patay. Dismayado naman ang ama ni April. 4 lang daw kasi ang Coast Guard na sumisid sa dagat. Kaya naman pati mga kabarkada niya, binitbit na niya sa paghahanap sa anak. Gusto ko po talaga makita yung anak ko. Pag umaga pa lang po,
ako pa lang po talaga mag-isa kahit alam kong madisgrasya ako. Dahil sa insidente, inaayos na ang ilang parte ng dadaanan ng mga taga rito. Pero dahil 20,000 lang ang budget ng barangay, tinapalan muna ng kawayan ang mga butas. Erwin, dahil nga sa nagdidilim na rin, pansamantala munang itinigil ng Philippine Coast Guard ang kanilang retrieval operation. Pero kung sakali daw na hingiin pa ng barangay ang kanilang serbisyo bukas, pwede nila itong ipagpatuloy. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Carla Lim, live mula sa Navotas. Ito naman, hindi nahahanapin ng pamilya na tagpuan ang bangkay ng 3 lalaki sa tambakan ng basura sa Quezon City. Yun nga lang, kailangan munang tanggalin ang packing tape na nakabalot sa kanilang mga muka. Ryan, ang ikwento mo. Naagapos ang kamay, balot ng tape ang muka at nakasilid pa sa garbage bag ang bangkay ng 3 lalaking ito na matagpuan sa barangay Bagong Pag-asa sa QC kanina. Kwento ng basurerong si Ray Orqueza, napadaan sa lugar para maghalungkat sana ng mapagkakakitaan. Inakala rin niyang basura ang laman ng plastic, pero nang buksan na, ang mga bangkay ang bumulaga sa kanya. May nagbaba dito na 2 van. Kala ko sir, pabalik papunta ko dito, minto ko kasi kala ko kalakal na binabayan. Kasi kakalkalin ko nga sana, nakita ko 2 paagad sa may dugo. Yun, nagtawag po ako ng tao dito para samahan ako para balikan kung identify namin kung tao talaga o hindi. Halos pareho ang inabot ng 3 bangkay sa mga nakaraang biktima ng salvage na natagpuan sa Metro Manila. Tata din ang saksak at tama ng bala mga bangkay. Pero ayon sa mga otoridad, hindi mga ordinaryong pusher o snatcher ang mga biktima. Posible raw na miyembro ng sindikato ang 3 at pinatay ng magkaonsehan. Yan, nagkadayaan. Sa malalaking grupo, pagka malaking pera na involved, alam mo naman, pag pera na ang pinag-uusapan, kahit sino, kahit kaibigan mo, tataluin mo. Tuloy ang investigasyon habang dinala sa St. Mark Funeral Homes ang mga biktima. Wala nakitang ID sa mga biktima. Bukod sa dugo ang mga t-shirt at pantalon, ang isa sa mga bangkay may tato sa kaliwang braso. Ryan Ang, News 5. Nakatakip naman ang mukha na magsumite ng kanilang counter affidavit ang 4 na pulis na umano'y nagsaboy ng mainit na mantika sa 2 suspect sa pang-hold up sa Maynila. Ang sagot nila sa bintang, hindi sila kundi ang cook ng presinto ang aksidenteng nakasaboy ng mantika sa mga suspect. Ikwento mo, Trish Roque. Walang mukhang maiharap ang 4 na pulis Maynila na sina PO1 Lester Cagintuan, Richard Closa, Andre Nunez at Christopher Duran nang pumunta sa Napolcom kanina. Iniimbestigahan sila dahil sa umano'y pananakit at pagsaboy ng kumukulong mantika sa 2 robbery hold-up suspects na lumapit sa Commission on Human Rights noong August 16. Pero depensa nila, walang katotohanan ang reklamo laban sa kanila. We are now comparing what these people are saying versus dito to sa ating mga police officials plus yung mga credible na witnesses natin. Hindi rin natukoy ng mga complainant na sina Romel Perez at Jerry Diaz sa isang closed-door police lineup ang pinaghahanap pang pulis na sinasabing nagsaboy ng mantika. Ilan yung hinarap sa inyo? 6 eh. 6. Doon sa 6 na yun, wala? Wala po. Ayon sa abogado ng 4 na MPD police, ang cook ng presinto sa Blumentritt ang aksidenteng nakapagsaboy ng mantika. Nakatayo raw sa tabi ng lutuan ng mga suspect nang biglang matapo ng mantika. Talagang he's bent on saying na siya ang nakapaso talaga dahil nakita ko pa yung paso niya. Aksidente lang daw kayong nabuhusan. Nakamit ka naman. Sa kabila nito, desidido pa rin ang Commission on Human Rights na hanapin ang lahat ng mga pulis na sangkot sa insidente. Ipinatawag na rin sa Regional Investigation Division ng NCRPO ang 4 na MPD police, maging ang cook ng presinto para magbigay ng kanilang pahayag. Trish Roque, News 5. Susunod sa aksyon, isa na namang bata patay sa dengue. Mga swimming pool sa Alabang na posibleng pamugaran ng lamok, binabantayan na rin. Compound ni Libyan leader President Muammar Gaddafi nakubkob na ng mga bandido. Pinoy engineer na dinukot sa Tripoli nakatakas. Maputik at malubak na kalye sa barangay 12 sa Caloocan. Mitsa raw ng baha sa lugar. Ang ora mismo nating aksyon sa Video Bandido. Sa last part ng ating aksyong exclusive mga Pinoy sa Malaysia, madali raw makapag-renew ng visa dahil nakakapaglagay sa mga otoridad. Ginto sa merkado umabot na sa pinakamataas nitong presyo. Pagbili ng ginto, patok daw na investment sa panahon ng krisis ayon sa mga eksperto. 2 lindol yumanig sa Amerika, ilang gusali na bitak. At tindahan ng burger sa QC na sikat sa mga pilosopo nitong karatula pinasyalan ni Makatanggala.
Tuloy pa rin ang bakbakan sa Libya pero nagsasaya na ang mga rebelde matapos kubkubin ang compound ng pinatalsik nilang leader. Dito naman sa atin, nakataas na sa Libyan Embassy sa Makati ang watawat ng mga rebelde. Good news din dahil ligtas na ang kababayan nating engineer na napapalitang nawawala kahapon. Ina Zara, ikwento mo. Nakabibinging hiyawan. Sunod-sunod na putok ng mga baril pero ngayon wala nang inaasintang kalaban. Bahagi na ito ng pagbubunyi ng mga rebelde at mga sibilyan ilang sandali matapos kubkubi ng mga rebelde ang compound ng Libyan leader na si Muammar Gaddafi sa Tripoli. At bagamat hindi nahuli si Gaddafi, senyalis na ito ng pagbagsak ng kanyang rehimen. Kasabay nito, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na ligtas na ang Pinoy na inhinyerong binihag ng mga rebelde kahapon. Pero tumanggi muna silang ibigay ang pangalan ng biktima. Ngayong namamayani na ang mga rebelde sa Libya, dalawang kinatawan nila ang bumisita sa Philippine Embassy. Representatives from the rebel groups have already visited our embassy in Tripoli and have assured us of a safe corridor for the passage of our OFWs. Sa 1,600 Pinoy sa Libya, 71 lamang ang nagpalista sa embahada para makauwi ng Pilipinas. Natatakot para sa kanya pero yung stand niya po talagang ayaw niyang umuwi rito dahil pagbalik po rito talagang wala naman siyang income na aabutan. Umalis na mula sa Benghazi papuntang Tripoli ang barkong Tasuko na inupahan ng Pilipinas para simulan ang paglikas sa mga OFW. 300 ang kaya nitong isakay. Mula Tripoli dadalhin sila sa Egypt kung saan maaari na silang sumakay ng eroplano pabalik ng Pilipinas. Ina Zara, News 5. 2 lindol ang yumanig sa Amerika sa loob lang ng isang araw. At dating IMF Chief Dominic Strauss-Kahn, absuelto na sa kasong sexual assault. Narito ang aksyon abroad ni Naomi Dairi. Unang tinamaan ng 5.8 magnitude na lindol ang Virginia. Sa lakas ng pagyanig, nagkabitak-bitak ang ilang mga gusali at nabasag ang mga salamin. Naramdaman din ang lindol sa New York hanggang sa Canada. Ayon sa US Geological Survey, isa ito sa mga pinakamalakas sa lindol na tumama sa Virginia. Isang 5.3 magnitude earthquake naman ang tumama sa Colorado. Ayon din sa USGS, ito ang pinakamalakas sa tumama sa Colorado sa loob ng 4 na dekada. Sa grocery ngang ito, nagkandabagsakan ang mga paninda dahil sa pagyanig. Swerte namang walang naiulat na patay o sugatan sa 2 lindol. Absuelto na sa kasong sexual assault ang dating hepe ng International Monetary Fund na si Dominic Strauss-Kahn. Ayon sa mga prosecutor, kulang sa ebidensya at kredibilidad si Nafisa Diallo, ang chambermaid na nagreklamo ng sexual assault laban kay Strauss-Kahn. Si Strauss-Kahn ang isa sa mga malakas sa kandidato na maging presidente ng France bago ang kontrobersya na siya ring nagtulak sa kanyang magbitiw bilang hepe ng IMF. Naomi Dairi, News 5. Showbiz aksyon tayo. Zanjo Marudo at Bea Alonzo, nagkakamabutihan na nga ba? At Gerald Anderson, type daw ang bago niyang ka-love team. Ikwento mo, Jeff Fernando. Usap-usapan pa rin ngayon ang pag-I love you ni Sanjo Marudo kay Bea Alonzo sa isang interview nang tanungin si Bea tungkol dito. Sabi? Ano ba yan? It's hard naman to, Inamin naman ni Bea na exclusively dating na sila ngayon ni Sanjo. Ibig sabihin ba nito ay sila na? Ano ba sabi niya? Yes, Kung ano sabi niya? Muling sasabak si Gerald Anderson sa isang project kung saan hindi si Kim Chiu ang ka-love team niya. Pero di naman daw ito dahilan para malungkot ang mga fans ng Kim Emerald. Nakita kami sa Eastwood. Yep. Friendly get-together. Sa ngayon, nasa getting to know stage pa lang sina Gerald at ang bago niyang katambal na si Jessie Minjola. Pero mukhang natitipuhan na agad ni Gerald si Jessie. Girlfriend material po talaga siya. Napakabait talaga. Matapos matanghal bilang sexiest Pinay, kaliwat ka ng movie projects naman ang pinagkakaabalahan ngayon ni Sam Pinto. Isa na dyan ang Hitman, kung saan makakatambal at magiging director-producer pa niya si Cesar Montano. Kwento ni Sam, maalaga daw si Cesar sa kanya sa set. Pero ngayon pa lang, nilinaw ni Sam na wala itong mali siya. Ang ganda ng asawa niya. So, and she has really nothing to worry about. Kasi for me and for Mr. Cesar Montano, I'm sure trabaho lang talaga. Jeff Fernando, News 5.
Susunod sa aksyon, isa na namang bata patay sa dengue. Mga swimming pool sa Alabang na posibleng pamugaran ng lamok binabantayan na rin. 11 K9 ng PIDEA namatay sa loob ng 10 taon. Na overdose kaya sila sa droga? Ginto sa merkado umabot na sa pinakamataas nitong presyo. Pagbili ng ginto, patok down na investment sa panahon ng krisis. Sa last part po ng ating action exclusive, mga Pinoy sa Malaysia madali raw makapag-renew ng visa dahil nakakapaglagay sa mga otoridad. Maputing at malubak na kalye sa barangay 12 sa Caloocan, mitsa raw ng baha sa lugar. Ang ora mismong aksyon sa Video Bandido. At sa weather na patuloy pa rin magdadala ng ulan si Bagyong Mina. Alamin mula sa all-weather friend ng bayan na si Lord De Vera. Usapang ekonomiya tayo. Dahil sa pagdausdos ng credit ratings ng Amerika, hindi lang ang taas-babang stock market o palitan ng dolyar ang apektado kundi maging ang presyo ng ginto. Jackpot daw ngayon ang maraming naitagong gold pero aburido naman ang mga alahero dahil walang gustong magpagawa ng alahas. Ikwento mo, Gerard de la Peña. Pumapalo ngayon ang presyo ng ginto sa pandaigdigang merkado. Dahil sa krisis pang ekonomiya sa Amerika at Europa na nagpapababa sa halaga ng stocks at maging ng dolyar, mas mainam pa raw mag-invest ngayon sa ginto. Di tulad ng bahay at lupa, stocks, mamahaling gamit at iba pang pwedeng gawing investment, hindi bumababa ang halaga ng ginto. Hindi rin ito nasusunog o naluluma, kaya asahan na raw na sa mga susunod na taon, lalo pang tataas ang halaga nito. Nasa 2,500 pesos ngayon ang 1 gramo ng ginto, kumpara sa 2,100 pesos. Bago bumaba ang credit rating ng Amerika, 3 linggo na ang nakakaraan. Sa taas ng presyo ng ginto, iilan na lang daw ang nagpapagawa ng alahas dito sa May Kawayan, Bulacan. Nagtsatsaga kami rito kahit paano, may mga repair o kung ano-ano matanggap namin dito. Ayun lang. Pero kahit mahal, willing naman daw bumili ang mga nagbabuy and sell ng alahas. Pag ang presyo ng gold malikot siya, hindi siya stable, kailangan mabilis ang turnover ng pera mo dyan. Pag hindi, sometimes saka malugi ka. Payo ng mga eksperto sa mga gustong mag-invest sa ginto, pag-aralang mabuti ang pagkilati sa alahas na binibili. Bumili rin ng alahas sa mga sanlaan dahil mas mababa ang presyo dito kumpara sa mga mall. Gerard de la Peña, News 5. Ito po ang Video Bandido, ang reklamong dinokumento at tinutukan ninyo, action na naman namin. Humingi po ng saklolo ang mga residente ng Barangay 12 sa Caloocan dahil sa maputik at malubak nilang kalye. Tuwing umuulan, baha ang ending ng kanilang lugar. Ito po ang kanilang Video Bandido. Hindi po ito baryo at lalong hindi po ito kuha sa probinsya. Kuha ito ng mga residente sa Carapac Street sa Barangay 12 sa Caloocan. Isang tumbling lang daw mula dito. Nasa Caloocan City Hall ka na. Kwento pa ng email sa amin, umihilang daw ang daga, baha na agad sa kanila. Kaya naman ang mga residente rito, natatakot na para sa kanilang kalusugan. Dagdag pa niya, hindi na raw ito pinapansin ng pamahalang lokal magmula nang natalo ang dati nilang kapitan. Para sa aksyong ora mismo makakausap natin si Caloocan City Engineer Rolando Eduria. Magandang gabi po, Engineer Eduria. Magandang gabi po, sir. Alam niyo ho, kayo ho ilang beses na namin natawagan at talaga namang kayo ho umaaksyon kaagad. Kaya alam kong hindi kayo mag-aatubili sa problemang ito. Ano po ang aksyon na gagawin ninyo? Actually po, sir, dito sa problema po sa Kapa, itong araw po na ito, naibid po natin sa pamahalaan lokal, yung kalsada po sa Kapa. Kaya po, dudugtugan na natin, sir, yung dati pong nagawa po natin last year, yung Sabalot, saka yung Lapu-Lapu Avenue. Ito po kasi pinaka-worst na area yung Kapa. Kaya po,
Siguro bumilang po kayo siguro mga a week or 2 weeks para ma-issuehan natin notice to proceed. Gagawin na po yan, sir. So, mga ilang araw po ang pwede nating maipangako sa mga residente, sir, na yung lugar na yan ay hindi na maputik, hindi na matubig. Ito ba ay asphalting o concreting? Concreting po, sir. At nai-relay po kanina kay Mayor, sabi po niya, pipirpan po niya kagad yung notice to proceed para magawa po kagad next week po. So, we're talking about in 1 week's time, sir, medyo sementado na yung lugar na yan, engineer. Maumpisahan na po, sir. Maumpisahan na po. Nako, maraming salamat. Hindi ho kami nagkamali sa paglapit. Engineer Rolando Eduria ng Caloocan City Hall, maraming salamat po. Bukas po ang Video Bandido sa makuha ninyo ng kabulastugan o problemang dapat aksyonan. Magpadala po ng inyong prueba ng reklamo kuha ng cellphone, video, litrato sa 0947-400-6405 o mag-email sa videobandido@gmail.com. Makakaasa kayo ng aksyong ora mismo. Sa ating Action Sports, pinangalanan na ang PBA Hall of Fame class ngayong 2011. Una sa listahan ng Hall of Fame, si The Captain Alvin Patrimonio. Isa si Patrimonio sa 2 players ng PBA na 4 na beses naging Most Valuable Player. Nandyan din si 1983 PBA Best Import Billy Ray Bates. Pinangunahan ni Bates na kilala rin bilang The Black Superman, ang Crispa Redmanizers at Ginebra San Miguel sa mga PBA Championship. Kasama rin sa listahan sina former MVP Freddy Ubalde, Coach Tommy Manotok, dating Commissioner Mariano Yenko, Bobong Veles at Coach Tito Eduque. Sa October 2 sila formal na iluluklok sa Hall of Fame. Sa futsal naman, matapos ang matagumpay na preliminary round sa Homeless World Cup sa France, haharapin ng Team Philippines ang Croatia sa second round. Nakapasok ang koponan sa top 24 matapos tapusin ang prelims sa kartadang 5-2. Ilan sa mga tinalo nila ay ang Amerika, Ghana at Switzerland. Dito naman tayo, partner. Usapang sibog muna tayo. Naku, ginugutom ako. Sikat ngayon sa Quezon City ang isang burger stand dahil sa kakaiba nitong mga karatula. Naku, partner, pero balita ko marami raw bawal at kondisyones kapag tumambay ka sa tindahan na yan. Piloso pang tindahan ng mga tinapay sa kwento ng Makatang Gala. Sa Makatang Gala, sa Purok na Gohoy sa may UP Campus ay merong tindahang kaibahan ay obvious. Tinapay ang title ng tindahang ito dahil sa burger at footlong na dito'y paborito. Patok ang mga karatulang may pagkapiloso po. Mauna-una, mahuli-huli. Walang isusukli sa 500 at 1,000. Magpapalit muna kayo sa tindahan. Meron ding mga bawal. Bawal ding kumutot. Inigay mo na lang para di ka mailang. Total, magkaamoy din naman. Bawal din ang pangit. Takpan mo ng panyo nang di ka mabwisit. Kahit di ka na magsalita kasi nakasulat na nga mula sa pag-order, pagbayad, pagkuha ng sukli at pagkuha ng soft drinks. Kuya, magkano naman ang kinikita mo nga pala? Ituturo niya to para ipaalalang siya ay tindero, hindi may-ari, hindi rin amo. Kayo'y makukumbinse ng tinderong pangalan ay 11. Bakit 11? Daliri niya sa kamay, 11 kasi. Meron ka bang mga kasabihan na katulad niyan? Di ba rin wala ng mga ta, basta nandito ka makata. I love it! Ito naman pong action sa kasaysayan. August 24, 2006, inanunsyo ng International Astronomical Union ang pagkademote ng planetang Pluto. Imbes kasi na tawaging planeta, itinuring na lang itong dwarf planet. Tindahan ng tinapay, maraming karatulang nakasampay dito lang sa Makatang Gala! Balik po tayo sa mga aksyong balita. Kahit mahigpit ang batas sa Malaysia, nalulusutan din ito ng mga Pinoy doon dahil umano sa mga tiwaling opisyal na kumukonsinti sa maling gawain nila. Ang bulok na sistema parang dito rin po sa Pilipinas. Narito ang huling bahagi ng aming eksklusibong report. Droga, prostitusyon at iba pang iligal na gawain. Ito ang buhay ng ilan sa 50,000 kababayan natin dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa kabila ng matinding parusa katulad ng bitay, malakas pa rin ang mga loob nila dahil madali raw silang nakakalusot sa mga otoridad. Talamak daw kasi ang lagayan sa Malaysia, parang maduktor ang iligal na papeles ng mga Pinoy. Kwento ng asset namin sa Malaysia, sa bawat tawid nila sa Singapore o Thailand para ma-renew ang kanilang tourist visa, may suhol. Kailangan ulit maglagay, maraming taong nilalagyan. Sa pagtawid, sa halaga sa pera natin, 15 hanggang 20 mil isang tawid.
Maging ilang residente sa Kuala Lumpur, kinumpirmang malakas talaga ang pangungutong doon. So, better. They're not different from the policemen in the Philippines. Same, all the countries same. Hindi lamang sa Pilipinas iniiwasan ng mga pulis, maging dito sa Malaysia na rin. Bukod kasi sa abusado, pasok na rin sa pangungutong ang ilang miyembro nito. Todo tanggi naman sa aligasyon ng Embahada ng Pilipinas dito sa Malaysia. Maganda yung ating relasyon sa pulis at nare-rescue naman sila. Gate pa ng Embahada ang mga otoridad sa Malaysia ang katulong nila para puksain ang problema sa human trafficking at droga na kinasasangkutan ng mga Pinoy. Erwin Tulfo, News 5, Kuala Lumpur, Malaysia. May bago na namang biktima ang sakit na dengue. Ang namatay kanina sa Quezon Memorial Medical Center, isang 3 taong gulang na batang lalaki mula Montalban, Rizal. Kwento ng ama ng biktima, Biyernes nang lagnatin ang bata, pero Lunes na siya naisugod sa ospital. Medyo bumaba naman daw ang lagnat ng bata nang painumin ng gamot, pero dumugo ang kanyang ilong at kanina ngang alas 10 ng umaga, binawian na ng buhay ang bata. Hindi naman makapaniwala ang mga magulang ni J. Mart sa nangyari. Malusog daw kasi ang bata at palagi naman daw malinis ang kanilang lugar. Laging pinilinisan ng magulang yun. Ang nanay niya, laging malinis yun. Kung pong malinis sa bata, yung panatamahan. Walang tigil naman ang clean-up drive ng gobyerno para maiwasan ang pagkalat ng sakit na dengue. Pati ang pamayanang subdivision o mangmayamang subdivision sa Alabang, di na rin nakaligtas. June Loyola, ikwento mo. Walis dito, walis doon. Pati malalagong dahon ng saging at halaman, tinabas. Yan ang eksena sa Barangay Putatan sa Muntinlupa City kanina. Ito daw ang mabisang paraan para sirain ng mga posibleng pamahayan na lamok na nagdadala ng sakit na dengue. Maging ang pangmayamang subdivision ng Ayala Alabang, pinasok ng mga taga City Health Office. Pinuntiryan nila ang mga swimming pool na posible daw pamahayan ng kiti-kiti. 26 na kaso ng dengue na ang naitala sa Barangay Ayala Alabang. Sa buong Muntinlupa, higit 300 nang tinamaan ng sakit mula Enero hanggang Agosto. 5 sa kanila namatay. Pero paglilinaw ng City Health Office, wala pa ring outbreak sa lungsod. Wala kaming declaration of outbreak. So we were surprised that the city of Muntinlupa was told may outbreak daw. Bilang paghahanda, nagkaroon na rin ng bloodletting sa pangunguna ng halos 3,000 empleyado ng City Hall. Sa QC naman, nilinis at inisprayan ng insecticide ang buong Batasan Plaza. We want to raise awareness through our actions. This is really a disease that we have to take very, very seriously and that is affecting the health of our people. Sa loob lamang ng isang linggo, 4 ang naiulat na namatay sa QC dahil sa dengue. Sa buong NCR, 77 na ang namatay dahil sa sakit. June Loyola, News 5. Namimiligrong mawala ng benepisyo ang mahigit 70,000 veterano ng AFP. Balak kasi ng Budget Department na tapyasan ng 5.2 billion pesos ang pondo nila matapos madiskubring sagana pa umano ang pondo ng mga retirado. Pero lumalabas, nagkamali lang ng records na tinignan ang DBM. Narito po ang eksklusibong report. 1977 nagretiro sa Philippine Navy si Captain Oscar Talion matapos mabulag habang naka-duty sa isang rally sa Recto. Kada buwan, tumatanggap siya ng 1,700 pesos na disability benefit at 5,000 pensyon. Pero sa taas ng gastusin ngayon, gamot pa lang ni Cap, kulang na ito. Kulang na kulang. I spend mga 5,000 pesos a month for my medicine. Si Colonel Ramon Sadsad naman, na dating controller at instructor sa AFP, nakakakuha ng 1/4 na disability benefit at 5,000 na pensyon kada buwan. Nagretiro siya matapos madaplisan ng bala sa ulo nang ma-ambush ng mga rebelde sa Lemery, Batangas. Natamaan ako, nakatindig ako eh. Dito. Na-surprise kami. Pero dahil nasilip ng Budget Department nitong buwan lang, ang natitira pa raw 3.9 billion na pondo ng PIVAW sa bank book nito. Ang tanong nila, ba't hindi ito nagamit? Ang solusyon nila, bawasan ng higit 5 bilyong piso ang pondo ng ahensya para sa susunod na taon. Pag nagkataon, ang 12.3 bilyong pisong kada taon na pondo para sa mga retirado, magiging 7.1 na lang.
Paglilinaw ni PIVAW Administrator Ernesto Carolina na ipamigay na raw sa mga pensioner noon pang 2010 ang halagang nasilip ng DBM. Nagkaroon lang daw ng problema sa record system, kaya lumabas ito ng i-audit. Wala na yung cash na yun na ipamahagi na sa ating mga pensyonado. Kaya lang nasa libro pa. Dahil ang patakaran mo hanggang ngayon naman, patakaran ng COA, tatanggalin mo lamang sa libro kapag yung bangko kinonfirm na niya na na-i-deliver na niya sa pensyonado. Kung tutuusin, halos 2 dekada na ngang hindi nadadagdagan ang halaga ng benepisyong natatanggap ng ating mga veterano. Maliit ito kung ikukumpara sa pagsisilbi at pagbubuwis nila ng buhay para sa bansa. Pag hindi naagapan ng problemang ito, ang tatamaan ng tapya sa budget ang mga tulad nila Captain Talyon at Colonel Sadsad na ibang gera na sa buhay ang nilalabanan. All the members of Congress, please do something about it. The military that has retired are equally patriotic as you are. Cheryl Cosim, News 5. Mula po sa mga veteranong sundalo, punta naman tayo sa mga veteranong aso o K9. Pinagpapaliwanag kasi ng COA ang PIDEA kung bakit missing in action ang halos 100 ng drug-sniffing dogs na in-issue sa kanila. Franz Noguera, ikwento mo. Mabagal at hinihingal na ang K9 na si Frankie. Sa edad na 16, hirap na siyang umupo at kumilos. Isa si Frankie sa 2 natitirang buhay na Belgian Malinois na binili ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA noong 1999. 13 sila noon, nakasama sa unang batch ng narcotics detection dogs ng drug agency. Halos 10 milyong piso ang halaga ng biniling aso ng PIDEA. Pero lumalabas sa report ng Commission on Audit, noong 1 taon pa nagsimatay na ang lahat ng aso. Ang problema, wala raw death certificate na ibinigay ang PIDEA ukol dito. Pero sabi ng PIDEA, may mali sa report ng COA. There are 11 dogs or drug-sniffing dogs na namatay. Nasa Region 7 daw ang isa pang batchmate ni Frankie na si Bruno. 10 hanggang 15 taon ang karaniwang lifespan ng malalaking aso. Nag-aamoy sila ng mga chemicals, ng mga hazardous chemicals. Medyo napapaiksi po yung buhay nila. Noong 2004, nagsimula ng mamatay ang mga asong ito. Sa K9 facility na ito ng PIDEA dito sa Bulacan, ang bawat aso kanya-kanya ng kulungan. Kanya-kanya din sila ng handler para mapagtuunang mabuti ang kanilang bawat pangangailangan. At kahit nga nag-retire na ang aso tulad nitong si Frankie na 2009 pa huminto sa pagtatrabaho dahil sa kanyang naging serbisyo, patuloy pa rin siyang inaalagaan dito sa facility. Hindi ipinapaampon o ginagamitan ng euthanasia ang manggigiting na K9 na ito. Franz Noguera, News 5. Dating Pangulong Gloria Arroyo inoperahan na ulit sa Gulugod at Customs Commissioner Lito Alvarez may kapalit na raw sa pwesto. Yan at iba pang maaksyong balita sa Ronda Aksyon ni Marlene Alcaide. Sumailalim na si Pampanga Representative Gloria Arroyo sa pangatlong operasyon sa Gulugod kaninang umaga. Kumuha ang mga doktor ng kapirasong buto sa balakang ni GMA para idikit sa kanyang gulugod at tulungan itong palakasin. Malalaman kung tagumpay ang operasyon matapos ang 3 hanggang 4 na linggo. Itinanggi ni Customs Commissioner Lito Alvarez na nagbitiw na siya sa pwesto. Wala rin daw siyang alam sa mga balitang balak siyang palitan ni dating Muntinlupa Representative Rufy Biazon sa Setyembre. Hinala ni Alvarez, may nasagasaan siya sa kanyang investigasyon sa Customs kaya gusto na siyang tanggalin. Handa naman daw siyang bumaba pag inutos ng Pangulo. Pinasasampahan na ng DOJ ang ilang opisyal ng Globesiatic at isang Pag-ibig Fund employee ng kasong syndicated estafa. Nagpuslit daw sina Globesiatic President Delphine Lee ng 6 na bilyong pisong pag-ibig loan para sa isang housing project sa Pampanga gamit ang mga peking dokumento at ghost buyers. Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, mukhang aabalahin pa ng mga pag-ulan ang nalalapit na long weekend ninyo. Ayon kasi sa Pag-asa, halos hindi umuusad itong si Bagyong Mina na nakatambay pa rin dyan sa may Vera, Catanduanes. Sa bagal ng galaw ni Mina,
Nung Lunes, di ba sinabi natin na bukas na siya lalabas ng bansa. Pero ngayon, mukhang sa Lunes pa ito, next week, i-exit ng Philippine Area of Responsibility. Kaya naman, hatakin pa rin yan ang hanging habagat. Kaya kayo dyan sa may Timog Luzon, lalo na sa may Palawan, asahan na ang mga pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila, magkakaroon ng kalat-kalat na pag-ulan, lalo na kapag hapon o gabi. Hanggang Visayas, uulanin. Kaya mga kapatid, ingat lang po tayo dyan. Pero, maiba tayo. Sabi ni Lord, nagpuputukan ngayon sa bansang Libya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagdiriwang. I-exit na kasi ang rehimen ni Muammar Gaddafi pagkatapos ng 42 years. Ang kasaysayan ng mundo ay punong-puno ng kwento ng mga mapang-aping rehimen na akala natin hindi na matitinag. Mula kay Hitler, hanggang kay Stalin ng Russia, hanggang sa Shah ng Iran, hanggang kay Pinochet ng Chile, hanggang kay Ceausescu ng Romania, hanggang kay Noriega ng Panama, hanggang kay Papa Doc ng Haiti, hanggang kay Saddam ng Iraq. Si Fidel Castro ng Cuba na lang yata ang natitirang buhay. At saka itong si Pogi ng North Korea. Naubod ng tibay, sintibay ng kanyang hairdo, kamukha pa niya si Dinky Do. At yan ang leksyon ng kasaysayan na si Ninoy pa mismo noong 1981 ang nagbabala. There has never been a single dictator in history that has lived forever. Sabi ni Lord, ang walang kwentong gobyerno, pababagsakin sa huli ng tao. Kahit gaano pa yan katagal, katatag, o kabrutal, o kagwapo. Tingnan mo nangyari kay Apo. At yan po ang ulat panahon sa ngayon. Ito pong inyong lingkod, Lourdes Vera, nagsabing, birds of the same feather make a good feather duster. Showbiz action ulit tayo. Tuluyan ng binawian ng lisensya bilang doktor si Hayden Ko. Pero si Katrina Halili, hindi pa rin daw happy. MJ Marfori, ikwento. Imbes na excitement, lungkot ang baon ni Hayden Ko nang umalis sila ni Doktora Vicky Bello papuntang Amerika. Binalita kasi sa kanya ng kanyang abogado na tuluyan ng pinawalang bisa ng Professional Regulation Commission ang lisensya niya bilang doktor. Very sad. Which I think is an understatement. Sa desisyon ng PRC, guilty si Hayden sa immorality and unethical conduct nang makipagrelasyon siya sa naging pasyente niyang si Katrina Halili at i-video pa ang kanilang pagtatalik. Pero giit ng kampo ni Hayden, wala itong kinalaman sa propesyon niya bilang doktor. There are many cases like this. Do we hear of revocation? No. So, pag ganyan naman ang ground, dapat level playing field. Ikinatuwa naman ng kampo ni Katrina ang desisyon ng PRC. Pero hindi pa raw ito sapat sa kahihiyang inabot ng sexy star. Giganting kalaban namin, nakakurot kami. At ang nakurot pa namin yung bread and butter nila, yung kanyang license. MJ Marfori, News 5. Dahil po sa patuloy na gulo sa Syria at sa Libya, sa mga kapatid nating may kamag-anak o kaibigan po dyan, may tulong pong handog ang News 5 para sa inyo. Alamin natin yan kay Marlene Alcaide. Marlene. Yes, Cheryl, para nga sa mga may kamag-anak sa Libya o sa Syria, nagtayo na ng libreng tawag ang News 5 Action Center at ang SMART para po yan sa inyong mga kamag-anak na naiipit ngayon sa gulo doon. Pumunta lang po kayo dito sa opisina ng TV5 sa 762 Quirino Highway, San Bartolome, Novaliches, Quezon City at agad po nila kayong tutulungan para makontak ang inyong mga kamag-anak. Alam naman po natin ang mga sitwasyon ngayon sa ilan pong mga lugar doon na walang kuryente at hirap po sa signal ng telepono. Kaya naman po nandito ang mga taga Red Cross na may katuwang na International Committee o yung Libyan Red Cross doon. May mga taga Philippine Red Cross din po na mag-a-assist sa inyo dito na tutulong na matrace ang inyong mga kamag-anak o kaibigan sakaling mahirapan tayong matawagan sila. At kasama nga po natin ngayon si Joy Pido, ang head ng Social Services ng Red Cross dito po sa Quezon City. Miss Joy, paano po natin gagawin na alam naman po natin na mahirap nga yung sitwasyon ngayon doon sa Libya, lalo na sa Libya, paano po natin na gagawin na matrace agad, matulungan yung ating mga kababayan na hirap makontak yung kanilang mga kamag-anak doon? So, magandang gabi po sa inyong lahat. So, yung po natin, kapag hindi na po makontak ng mga kamag-anak sa Libya, kinukuha po natin yung mga impormasyon ng mga kamag-anak kung ano yung lokasyon nila doon, kung nasaan sila doon. And then, pagkatapos po kunin yung yung mga
informasyon sa kliyente natin, ay more on monitoring na po tayo sa sitwasyon doon sa Libya. And of course, yung nabanggit niyo po kaninang welfare desk, ito po yung isa sa mga outlet po ng Philippine Red Cross. At yung mga yung mga programa po nito is andyan yung Restoring Family Links, yung tracing natin, yung psychosocial support program, at yung critical incident stress management. Yan lang po. Maraming salamat po, Ms. J. At alam nyo nga po, mga kapatid, pumunta lang po kayo dito nga sa opisina ng TV5. Wala po kayong kailangan na dalhin na mga papeles o anumang mga dokumento. Isang ID lamang po para makapasok po kayo sa opisina nitong TV5. Wala pong limit ang oras na inyong pakikipag-usap. At kung nakikita nyo nga po ngayon, sinisimulan na po itong News 5 Action Center at bukas po ito simula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Simula po yan ngayong araw hanggang po sa Biyernes. Cheryl? Maraming salamat sa iyo, Marlene Alcaide. Tuloy-tuloy ang pagbibigay serbisyo publiko natin. From blood donation kahapon, tapos ngayon serbisyo publiko. Anyway, ID lang po dalhin nyo, pamasahe, at may pagkain naman ho dyan, pero may bayad. Sa kantin. Anyway, yan po ang 45 minuto ng aksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. At pati malupit na ulat panahon. Saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon. Susunod na po ang Well Time, Big Time.